Sarap po bang matulog? Uy, sino yung amen na yun, ha? Sino yun? Sino yun? Yun, isang mapagpalang araw po, minsan pa, sa ating lahat. God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Yun po, no? Welcome po muna sa pamilya po ni na Sister Catherine. Yun po, nasa likuran. Kaibigan po siya ni Sister Michelle. Hindi ko po kayo mag-isa-isa. So, yun po, welcome po sa inyong lahat. At, handa na ba tayo? Amen. Wala pa ako sinasabi. Amen agad, ha? Mamaya kung iba yung sinasabi ko handa, nag-amen na kayo. No, handa na ba tayo na makinig ng salita ng Lord? Yes. Humina naman. Ano, pag sinabi ko kanina, handa. Amen na agad eh. Handa na ba kayo ipadala sa Iran? Amen, no? Okay? 1 Thessalonians chapter 4. No? 11 to 12 ang ating pong teksto ngayon sa umagang ito. Konting trivia, sino po nagsulat ng Thessalonica o ng Thessalonians? Si Apostle Paul. At ngayon po mga kapatid sa umagang ito ay ang gusto kong ibahagi ay pinamagatang kakibasa? A life that honors Christ through quiet faithfulness and honesty. A life that honors Christ through quiet faithfulness and honest work. So let me read again, no, sa King James Version. Sabi po rito, sa King James Translation, in that ye study to be quiet and to do your own business and to work with your own hands as we commanded you, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. Mga kapatid, isa po sa maling pananaw ng maraming tao tungkol sa pagiging Kristiyano o mananampalataya ay yung pagkaakala ng kabanalan ay nasusukat lamang sa dami ng ministry o sa dami ng ministeryo. For example, mas marami kang ministry na kinabibilangan o na-engage ka, quote and quote, mas holy ka, mas banal ka. No? Parang nawala ba tayo na nakaupo dito sa parte dito. Sige ba po, pwede ko yung pupo po dito. No? Pwede niyong punan. So, okay. Ang pag-aakala ng kabanalan ay nasusukat lamang sa dami ng ministeryo. Sa haba ng panalangin o sa dami ng mga nalalaman sa Biblia. Madalas nakakalimutan natin na ang Diyos ay niluluwalhati o naluluwalhati din. Hindi lamang po sa prayer, hindi lamang po sa maraming alam sa Biblia, kundi ang Diyos din po ay naluluwalhati sa ordinaryong pamumuhay. Sa pagiging responsable, masipag, mapayapa, at tapat sa Diyos araw-araw. Sa ganung paraan po mga kapatid, ang Diyos po ay naluluwalhati din. May mga mananampalataya na gustong gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos, ngunit pinababayaan naman ang simpleng mga tungkulin na ibinigay sa kanila ng Diyos. Yung tipong napakasipag po sa church, pero yung mga simpleng tungkulin sa iyong personal na buhay o sa iyong pamilya, hindi mo magampanan. Balanse ba yun? No! Uulitin ko po, ngunit pinababayaan naman ng simple mga tungkulin na ibinigay sa kanila. Nais nilang maging abala sa buhay ng iba, ngunit hindi nila naaayos sa kanilang sariling pananagutan, sa kanilang sarili. Dahil dito po mga kapatid,
Malinaw na nasisira ang kanilang patotoo sa harap hindi lamang po ng kauri natin o kasama natin mga mananampalataya, higit sa lahat sa mundo. Kaya dito po, malinaw po sa 1 Thessalonians chapter 4. Matapos po hikayatin po ni Apostol Pablo ang iglesia na lumago sa kabanalan at umiwas sa sexual na immoralidad. Kung papansinin po natin yung chapter 4, ibinaling po ni Apostol Pablo ang kanilang pansisi isang aspeto ng kabanalan na madalas hindi napapansin. Ano kaya yung aspeto na yun ng kabanalan na madalas hindi po napapansin? Ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi niya sila tinawag sa pagiging tanyag, kundi sila po ay tinawag niya sa pagiging tapat. Kaya isa pong buhay na tunay na kasentro sa ating pong Panginoon sa Kristo, mga kapatid sa Panginoon, ay hindi lamang makikita sa loob ng church o sa loob ng isang simbahan, kundi maging sa paraan ng ng pagtatrabaho, pakikitungo sa iba o pakikipagkapwa-tao sa iba, at pamumuhay sa lipunan. Kaya tandaan po natin mga kapatid na ang kabanalan ay hindi lamang makikita sa pulpito, kundi maging sa trabaho, sa tahanan, at sa community na kinagbibilangan po natin. Kaya kung babalikan po natin at pag-aaralan po natin yung unang Thessalonica, ito po ay isang unang liham ni Apostol Pablo para, again, obviously sa mga Thessalonica o Thessalonians, na kung saan isinulat niya upang palakasin ang mga bagong mga believers o mga bagong mananampalataya at that time sa gitna ng pag-uusig. At dito po makita po natin grabe yung pagmamahal po ni Apostol Pablo sa mga taga-Thessalonica sa iglesyang ito, at nais niyang magpatuloy silang lumago sa kabanalan habang hinihintay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa konteksto po, mayroong mga ilang mananampalataya. May mga ilang mananampalataya na noon naging pabaya. Naging pabaya po sila sa kanilang mga gawain. Dahil sa kanila pong pananabik sa pagbabalik ng Panginoon. Ang mga ilan ay tumigil na sa pagtatrabaho at naging palaasa sa iba. Hindi, malapit naman na bumalik si Jesus. Hindi na ako magtatrabaho, aasa na lang ako sa iba. Hello? Mayroon ding mga nagdadala o mayroon ding mga naging abala sa buhay ng kapwa sa halip na asikasuhin ng sarili nilang pananagutan. Kumbaga, mas grabe yung pangingialam nila o pakialam o patalabang tamang term, pangingialam nila sa buhay ng iba kaysa sa kanilang pananagutan, sa kanilang sarili at pamilya at paglilingkod sa Panginoon. Kaya po malinaw po dito mga kapatid, na sila po ay pinalalahanan ni Apostol Pablo na ang paghihintay sa Panginoon Jesucristo ay hindi dahilan upang tayo ay maging tamad, kundi dahilan upang tayo po ay mas maging tapat sa Panginoon habang tayo ay naghihintay sa Kanyang muling pagbabalik. Kaya ang tunay po na paghahanda sa pagbabalik ng ating po Panginoon Jesucristo ay makikita sa isang disiplinado at responsableng pamumuhay habang ikaw at ako ay naghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Now, what's the core problem here? Ang malalim po, mga kapatid, na suliranin ng tao ay ang kawalan ng disiplina o ng disiplinado at responsable pamumuhay na nagbumula sa pusong hindi lubos na nagpapasakop kay Kristo. Sumunod? At dahil dito, nagiging pabaya na ang tao sa kanyang sariling pananagutan.
Nawawala na ang mabubuting patotoo sa harap ng mga hindi mananampalataya at hindi naluluwalhati ang Diyos sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At tanging ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo ang nagbibigay ng kapangyarihan upang mamuhay ng tahimik, responsable at masipag para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Tandaan po natin mga kapatid, wala pong sinabi sa salita ng Diyos na habang tayo po ay naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo maging maingat sa ating pamumuhay. At hindi tayo maging masigasig sa paglilingkod. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging tamad. At mangiilan na mangiilan sa buhay ng iba. At hindi rin tayo tinuturuan ng Diyos na maging palaasa sa kapwa. Alam niyo po ba yung palaasa? Naintindihan po ba natin yung word na yun? Dumidepende na lang sa iba. Para ikaw at ako ay makapagpatuloy. Hindi tayo tinuturuan ng Diyos na maging palaasa. Now, ano po yung central proposition here, mga kapatid? Sige nga po, pakibasa mga kapatid. God calls believers to live quiet, responsible, and diligent lives so that Christ may be honored through their testimony before the world. So kung ang tawag ng Diyos ay mamuhay po tayo mga kapatid ng tahimik, responsable at masipag upang maparangalan ng ating po Panginoong Jesucristo, kailangan muna nating maunawaan kung saan nagsisimula ang ganitong klaseng uri po ng pamumuhay. Kaya po sa unang bahagi ng ating teksto mga kapatid, ipinakita po ni Apostol Pablo ang isang mananampalataya ay dapat munang matutong mamuhay ng tahimik at maging tapat sa sariling pananagutan bago niya maipakita ang kanyang pananampalataya sa iba. Kaya dito po tayo papasok sa unang mensahe ng Lord sa umagang ito. Sa next slide po. Pakibasa. The believer must live a quiet and responsible life. A quiet, responsible life. Tandaan po natin mga kapatid, sa next slide po atihan, ang tunay na kabanalan ay makikita sa isang buhay na mapayapa, disiplinado, at nakatuon sa sariling pananagutan sa halip na makialam sa buhay ng iba. Kung papansinin po natin ito, balik po tayo sa ating teksto. Malinaw po na sinabi po ni Apostol Pablo sa English translation, sabi niya, and that ye study to be quiet and to do your own business. Kapansin-pansin po mga kapatid, ang ginamit niyang salita na study, na kahulugan nito ay maghangad, magsikap, o gawing layunin. Na kung saan ipinapakita nito, ang pagiging tahimik at mapayapa ay hindi basta nangyayari lamang. No? Ito po ay bunga ng sinasadyang pagsunod natin sa Diyos. Kung gusto natin ng tahimik at mapayapang buhay, dapat tayo po ay may merong malinaw na pagsunod sa ating Panginoon. At kung papansinin din po natin, sinabi niya rin dyan, yung salitang to be quiet. Ito po ay nangangahulugang hindi na magsasalita. Ang ibig sabihin po nito ay mamuhay ng maayos, hindi palaaway, hindi mahilig sa alitan, at hindi laging nakikialam sa mga bagay na hindi saklaw ng kanyang sariling pananagutan. At pansinin din po ninyo, idinagdag pa po ni Apostol Pablo, yung salitang, and to do your own business. Hindi niya itinuturo ang pagiging makasarili, kundi ang pagiging responsable.
Kaya ang bawat mananampalataya mga kapatid sa Panginoon ay may sariling pagtawag sa tungkulin na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Ang oras na iginugugol sa pakikialam sa buhay ng iba ay dapat nating ilaan sa pagiging tapat sa sariling gawain. Sa panahon ngayon, napakadaling maging abala. Tama po ba? Maraming rason para ikaw at ako ay maging abala. Napakadaling maging abala sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng chismis, di ba? Ng social media, o ng mga walang kabuluhang pagtatalo. Ngunit tandaan po natin, ito po ang panawagan ng Diyos. Ang panawagan ng Diyos ay ituon ang ating sarili, no? Sa Kanyang ipinagkatiwala sa atin. At ang ating pong Panginoong Jesucristo ang malinaw po na halimbawa nito. Sa kanyang ministry o sa kanyang earthly ministry, hindi siya namuhay upang makisangkot sa mga walang kabuluhang alitan. Hindi po ba? Ang kanyang buong buhay ay nakatuon sa pagtupad ng kalooban ng kanyang Ama. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Celestial Puatehan, ang tunay na kabanalan ay hindi maingay, na nagpapakita ng sarili, kundi tahimik na katapatan sa kalooban ng Diyos. Sino po nakakita na ng ilog dito? Nakakita na po ba kayo ng malalim na ilog? Hindi talagang malalim, no? Ang isa pong malalim na ilog, mga kapatid, ay kadalasang tahimik ang agos. Tama po, napakabanayad. Napakatahimik po ng agos sa isang malalim na ilog. Ngunit, ito po ang may pinakamalakas din naman na daloy. Samantalang ang mababaw na tubig ay maingay, ngunit walang lalim. Ano niyo po sa buhay ng pananampalataya, mga kapatid sa Panginoon, ang tunay na maturity ay hindi laging maingay. Ito ay makikita sa tahimik ngunit matatag na katapatan sa buhay natin, no? Sa Panginoong Jesucristo. Kaya malinaw po yung sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang spiritual son na si Timothy. Sa next slide po, Atihan. Sa 1 Timothy. Wala po. Sige po, pwede po pakibasa po. 1 Timothy chapter 2 verse 2. Sino po makakita? Sa Tagalog. Yan, sige sa Tagalog para mas malinaw. 1 Timothy chapter 2 verse 2. Okay, basa po mga kapatid. Nakakita na? Sige po, nagkakahiyaan na. Nakita na eh. 1 Timothy. Sige, pakibasa. Kuya Gab. 1 Timothy. Chapter 2 verse 2. Yung malakas. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos at marakan. So dito po makita po natin, salamat ng Kuya Gab no, sa pagkabasa ng salita ng Lord. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 2, malinaw po na hinihikayat po ni Apostol Pablo ang mga mananampalataya na mamuhay, no? Ng ano po, ng quiet and peaceable life in godliness and honesty, no? Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Celestial Puatehan na ang layunin ng Diyos ay hindi lamang po magkaroon tayo ng tamang doktrina o aral, kundi magkaroon din tayo ng maayos na pamumuhay na nagpapakita ng bunga ng Ebanghelyo. Kaya tanong po, mga kapatid sa Panginoon, ano po reflection nito sa atin? Sa next slide po atin. Ang iyong buhay ba, kapatid, ay nagdadala ng kapayapaan o madalas ka nasasangko sa mga alitan? Mas inuuna mo bang ayusin ang sarili mong pananagutan kaysa unahin ang buhay ng iba? Again, si Lord na lang po nakakaalam nito, mga kapatid.
Ikaw at si Lord. Nawa po ang aplikasyon nito sa atin. Una, pakibasa po. Pursue a peaceful life. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, ang kapayapaan ay bunga po ng pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya po, malinaw na dapat po nating sikaping umiwas sa mga walang kabuluhang pagtatalo at sa ugaling mahilig makialam sa buhay ng iba. At tandaan po natin na ang isang pusong nakasentro sa ating Panginoon Jesucristo ay mas abala sa pagsunod kaysa sa pagpuna. At habang lumalago po tayo sa kabanalan, mas nagiging mapayapa ang ating buhay at ang ating pakikitungo sa ating kapwa. Kaya tandaan din po natin na ang Diyos ay naluluwalhati sa isang buhay na nagtataguyod ng kapayapaan. Kaya, tandaan po natin, kaya gawing layunin ang mamuhay ng may kababaang loob at katahimikan. Ulitin ko po, gawing layunin ang mamuhay ng may kababaang loob at katahimikan. Upang maranasan natin yung kapayapaan na dulot ng ating pagsunod sa ating Panginoon. Ikalawa, be faithful in your God-given responsibilities. Tandaan po natin na ang bawat tungkulin na ipinagkatiwala po sa atin ng Diyos ay mahalaga. Naniniwala po ba kayo? Na ang tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ay mahalaga. Depende sa kung ano yung pagkakatawag sa inyo ng Diyos. O halimbawa, yung mga church leaders po, no? Yung mga ministry leaders po dito, yung tungkulin na in-entrust sa inyo ng Lord, yan po ay mahalaga. At dapat po nating palhagahan at ingatan. Kaya tandaan po natin, huwag pabayaan ang sariling gawain. Ito, ang bawat tungkulin ipinagkatiwala ng Diyos ay mahalaga. So maging tapat tayo saan? Una sa inyong pamilya, sa trabaho man, ministeryo man, at personal na pananalangin at relasyon sa Panginoon. At huwag po natin nawa na pabayaan ang ating sariling gawain habang abala tayo sa buhay ng ibang tao. Tandaan po natin na ang katapatan sa maliit na bagay ay bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Kaya alam niyo po, sa Lord walang maliit na bagay. Lahat ay malaki. Kung sa maliit na bagay hindi ka mapagkatiwalaan at hindi mo na ipakita na ikaw responsable at tapat, tandaan natin paano tayo pagkakatiwalaan sa mas higit na mas malaki at mas malawak na gawain. Kaya habang nagiging responsable tayo, mas nakikita natin ang karakter ng Panginoong Jesucristo. Tandaan po natin ang ordinaryong katapatan, mga kapatid, ay may pambihirang halaga sa mata ng ating Panginoon. Kaya tandaan natin sa next rin po atihan, that God calls believers to live quiet and responsible lives so that their character may reflect the peace and order of our Lord Jesus Christ. Ngunit, hindi lamang po mga kapatid nais ng Diyos na maging mapayapa at responsable ang kanyang mga anak. Tayo, na mga sumasampalataya sa Kanya, ang tunay po na kabanalan ay makikita rin sa pagiging masipag, tapat, at sa paggawa. Kaya matapos ikayatin po ni Apostol Pablo, take note, matapos ikayatin po ni Apostol Pablo, mga mananampalataya na mamuhay ng tahimik at responsable, itinuro naman niya ang kahalagahan ng marangal na paggawa bilang bahagi ng ating patotoo sa ating Panginoong Jesucristo. At dito po tayo papasok sa ikalawang mensahe ng ating Panginoon. Pakibasa po. The believer must diligently work
for the glory of our Lord. No? So kung papasanin po natin, totandaan po pala natin muna, no? Sa next slide po atihan. Ang tunay na mananampalataya ay niluluwalhati si Kristo sa pamamagitan ng marangal na marangal, masipag at tapat na paggawa upang maging mabuting patotoo sa harap ng mundo at hindi maging pabigat sa iba. Kung papansinin po natin mga kapatid, kung babalik po tayo sa ating teksto, sa verse 11, ipinagpatuloy po ni Apostol Pablo ang kanyang utos. Sinabi niya, "In work with your own hands, as we commanded you." Sa panahon po ni Apostol Pablo, mga kapatid, may mga ilang mananampalataya, katulad po na sinabi ko kanina, ng mga tumigil sa pagtatrabaho dahil sa kanilang maling pagkakaunawa tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Yung iba, naging pabaya sila sa kanilang mga responsibilidad na kung saan sa halip na maging produktibo sila sa kanilang paglilingkod o ayon sa kanilang pagkakatawag, ano nangyari sa kanila? Naging palaasa sila. Naging palaasa sila sa tulong ng iba at naging abala sa mga bagay na hindi naman dapat pinakikialaman. Kaya po malinaw po yung utos ni Apostol Pablo, mga kapatid. Sabi niya, di ba, sa King James translation, work with your own hands. No? Hindi lamang ito tumutukoy mga kapatid sa manual labor. Ito po ay larawan ng pagiging, again, responsable at handang gawin ang anumang marangal na gawain pinagkaloob ng Diyos sa kanila. Kaya mahalagang maunawaan na ang trabaho, ito po ang dead near ears, mahalagang maunawaan na ang trabaho ay hindi bunga lamang ng sumpa sa creation account. Bago pa man pumasok ang kasalanan sa mundo, binigyan na ng Diyos si Adan ng gawain sa hardin. Tama? Punta po tayo sa Genesis. Pakibasa po. The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. Sapagkat ang pagkakaunawa ng iba, nagsimula ang trabaho nung na-fall na yung tao sa sin. Pero kung titignan natin maigi, bago pa man bumagsak sa pagkakasala sila Eva at Adan, meron ng trabaho. Sino? Si Adan. No? Na kung saan, wala pala akong panya. Wala po Thank you. So again, binigyan ng Diyos si Adan ng gawain sa hati na matatagpuan po sa tekstong ating binasa. So dito po makita natin na ang kasalanan ang nagpahirap sa trabaho. Ngunit ang paggawa mismo ay bahagi ng original design ng Diyos. Ulitin ko po, ngunit ang paggawa mismo ay bahagi ng original na disenyo ng ating Panginoon. Kaya kapag nagtatrabaho ang isang Kristiyano ng may katapatan, hindi lamang siya kumikita ng kanyang kabuhayan, o ng kanyang sinasahod, ipinapakita rin niya ang karakter ng Panginoong Jesucristo. At ang sipag, katapatan, disiplina at integridad ay nagiging buhay na patotoo ng kapangyarihan ng Ebanghelyo. So pagkatapos po, nasabihin din po niya po sa Pablo, mga kapatid, ang layunin ng utos na ito, sa verse 12, punta po tayo sa verse 12 ng ating teksto. Pansinin niyo po yung sinabi niya, that ye may walk honestly toward them that are without, and that ye may have lack of nothing. So yung salitang walk na sinasabi po rito ni Apostol Pablo
ay tumutukoy po sa buong paraan ng pamumuhay. Hindi ko na po isa-isahin kasi hahaba tayo. At yung salitang them that are without ay tumutukoy sa mga hindi naman po sumasampalataya o mananampalataya. So dito po, malinaw ay pinapakita rito na ang ating pang-araw-araw na pamumuhay ay may direktang epekto sa ating patutuo sa mundo. Paano tayo paniniwalaan na tayo ay mananampalataya kung tayo ay pabaya sa ating buhay? Paano natin mapapaniwala ang mundo sa Kristong ating sinasamba at pinapupurihan kung hindi naman nakikita sa ating buhay araw-araw? Paano natin sasabihin ng Diyos ay Diyos ng pagpapala kung lagi naman tayo umaasa sa iba? Hindi ba talina? Kaya malinaw po mga kapatid, naway sa tulong po ng ating Panginoon, ay maging maayos ang buhay natin ayon sa design ng Diyos. Alam niyo po, alala ko yung buhay ni Pastor, alimutan ko yun, dating pastor sa Kusana na namatay, Kusana World Mission Church. Sino yun? Jan? No? He is one of the pastors na talaga nag-inspire sa akin noon. No? Paborito ko siya na speaker kapag may camp, no, nung kabataan pa ako. At isa sa tumatak sa mga sinabi niya sa akin, ang buhay sa youth camp, isa sa mga dapat natin tandaan, ang buhay Kristiyano po ay hindi po paligsahan. Hindi po tayo rito payabangan. No? Hindi rin tayo rito paunahan. Tandaan po natin, ito po ay paayusan ng buhay sa biyaya ng Diyos. Sapagkat kung maayos ang buhay at relasyon natin sa Panginoon, yung buhay mo ay malaking mensahe na sa mundo kahit hindi ka pa magsalita. Maraming tao po mga kapatid ang hindi nagbabasa ng Biblia. Naniniwala po kayo? Naniniwala po kayo? Kahit nga po misa, kahit Kristiyano na, di ba? Tamad pa rin. Sorry po, no, kung tinatamaan tayo. Ang tamaan, magpasalamat at magbago, magbasa. No? Huwag kumilag, saluhin. No, kung yun naman ay makakatulong sa atin. Ulitin ko po, maraming tao hindi muna nagbabasa ng Biblia. Ano po ginagawa ng maraming tao? Ang una nilang binabasa ay yung buhay ng mga nagsasabing sumasampalataya sila kay Kristo. Kapag ang isang mananampalataya, mga kapatid, ay tamad. Kapag ang isang mananampalataya ay pabaya. Kapag ang isang mananampalataya ay palasa sa tulong ng iba, maaaring malapastangan natin ang pangalan ni Kristo. Tama? Sapagkat hindi tayo tinuturuan ng salita ng Diyos sa tayo maging tamad, maging pabaya, at higit sa lahat maging palaasa sa tulong ng iba. Again, maaaring malapastangan natin ang pangalan ni Kristo sa mga mata ng hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, kung tayo po yung tipong tamad, pabaya, palasa, palahingi ng tulong sa kapwa, tandaan natin na dinadala natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi masamang humingi ng tulong kung minsan, pero kung ginagawa mo ng habit,
ang tawag doon ay palaasa na sa iba. Hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na maging palahingi na tila parang namamalimos na tayo. Ang Panginoon Jesucristo ay never namalimos. Hindi ko po sinasabing masama manghingi. Pero kung inuugali natin ang panghihingi, remember, dinadala mo ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Paano mo sasabihin sa kapwa mo na God is good? Sagana ang biyaya ng Diyos, ganyan nangihingi ka. Naupo niyo po yung pinupunto ko po? Kaya mga kapatid, be careful the way we live. Kasi yung pinakapunong dulo nito, nire-representa natin, tandaan natin, si Jesus. Kung ano nakikita sa atin, nahuhusgahan. Hindi lang tayo, hindi yung Panginoon natin. Kaya nawa, tayo po'y maging masipag, magtrabaho, at magsumikap. Ngunit kapag ang isang Kristiyano ay masipag, mapagkakatiwalaan at responsable, nagiging kapanipaniwala ang mensahe ng Ebanghelyong kanyang ipinararangal o ipinangangaral, brother. At kung papasahin po natin, idinagdag pa po ni Apostol Pablo, no, sa ating teksto, sabi niya, that ye may have lack of nothing. Hindi po nito, mga kapatid, ipinapangako ang kayamanan o kasaganaan. Bagkos, yung malinaw po na pinupunto po rito ni Apostol Pablo ay ang isang responsableng buhay na tumutulong upang hindi tayo maging pabigat sa iba. At magkaroon tayo ng kakayahang tugunan ng ating mga pangangailangan at maging pagpapala rin sa ating pong kapwa. Gusto po ba natin maging pabigat? Hangarin po natin, mga kapatid, na tayo naman po yung tutulong. Tayo naman po yung mag-bless sa iba. Hindi yung habang tumatagal, nagiging pabigat na tayo sa iba. Hello? Kung wala pa tayo sa ganung punto, na hindi pa tayo makatulong sa iba, hindi madamot si Lord sa pagbigay ng kahilingan kung nanaisin mo na ikaw naman ang tutulong sa iba. Pero kung nasanay na tayo na laging tayo yung tinutulungan, may mali. Huwag po natin kasanayan ng ating sarili na laging ganoon. No? Hindi masamang tumanggap ng pagpapala galing sa iba. Pero malinaw ang sinabi ng Panginoon na sigit kung tayo po ay nagbibigay, tayo rin ay tatanggap o pagpapalain ng ating Panginoon. Sa lahat po ng ito, mga kapatid sa Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo ang sukdulang halimbawa po nito. Bagamat siya ang anak ng Diyos, namuhay siya ng may kababaang loob, no? Bago simulan ang kanyang pagpublikong ministeryo o yung kanyang earthly ministry, siya ay kabilang bilang isang karpintero. Hindi niya hinamak ang marangal na paggawa. At sa kanyang buong buhay, ginawa niya ng may ganap at katapatan ay pinagkatiwala sa kanya ng Ama hanggang sa krus. At dahil dito, mga kapatid, ang bawat Kristiyano ay tinawag din maging tapat sa anumang gawain pinagkaloob ng Diyos sa atin. Kung siya po ay naging tapat hanggang sa dulo, hanggang sa pagkapangako sa krus ng Kalbaryo, ay naging tapat, nananawagan din ng Diyos na ang bawat sumasampalataya sa kanyang bugto na anak, ang ating Panginoong Jesucristo,
ay tayo din daw po ay dapat na maging tapat hanggang sa huli. Ganoon din po dapat ang isang masipag at tapat na Kristiyano. Hindi niya na kailangan ipagsigawan ng kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng kanyang katapatan sa pagtatrabaho, integridad, o hanap buhay man at responsibilidad sa kanyang pong pamilya. Nakikita ng mga tao pagbabago na ginawa sa kanya ng Panginoong Jesucristo at sa kanya pong buong buhay. Kaya tandaan po natin, ang tahimik na katapatan ay madalas mas malakas magsalita kaysa sa maraming salita. Kaya malinaw po yung sinasabi po ng Apostol Paul. Punta po tayo sa Colosas. Pakibasa po yung Colosas. Amen. Sabi niya, in whatsoever ye do, do it heartily as to the Lord and not unto men. So dito po malinaw na ang bawat gawain ng Kristiyano ay dapat gawin. Dapat gawin para sa Panginoon. At hindi para sa ating sarili. Samantalang, ito rin po yung sinabi po ni Apostle Paul. Punta po tayo sa ikalawang Thessalonica. Sige po, pakibasa. Ang bigat, no? Sino man ang ayaw magtrabaho, huwag siyang pakainin. Ganun ka-basic. Ganun kadali intindihin. Kung ayaw mo magtrabaho, ayaw mo maghanap buhay, huwag kang kumain. Hindi po itinuturo ng salita ng Diyos, mga kapatid. Tandaan po natin to, gusto ko talagang linawin sa bawat isa ang katamaran o pagiging palaasa at pagdepende sa iba. Ang biyaya ng Diyos ay hindi dahilan upang maging tamad tayo. Si Lord naman napakasagana ng biyaya. Ibig sabihin ba dahil sagana ang biyaya ng Diyos, magiging tamad na tayo? Hello? Hindi po ganun ang understanding sa biyaya ng Lord. Dahil infinite yung unlimited yung resources ni Lord, magiging tamad na tayo kasi nga mabiyaya si Lord, mapagpala si Lord. Hindi po ganun. Again, hindi ito dahilan upang tayo ay maging tamad, kundi naway nagbibigay ng lakas upang maging masipag at tayo po ay maging responsable. Now, ano po reflection ito sa atin, mga kapatid sa Panginoon? Sa rest po at yan. Ikaw ba ay kilala bilang isang tao masipag at mapagkakatiwalaan? Kung tatanungin niyo po ang inyong sarili, kilala ka ba bilang masipag at mapagkakatiwalaang tao? Kapag tinitingnan ng mga tao ang iyong trabaho at pamumuhay, nakikita ba nila ang karakter ng Panginoong Jesucristo? O hindi? Again, si Lord at ikaw na lang po makakaalam ng tunay na kasagutan niyan. Nauna pong aplikasyon nito sa atin, mga kapatid. Una, honor Christ through what? Faithful work. Tandaan po natin, mga kapatid, anuman ang iyong profesyon o gawain, gawin mo ito bilang paglilingkod sa ating Panginoon. Huwag magtrabaho lamang kapag may nakikita o kapag may kapalit. Ang bawat gawain at pagkakataong pinapakita o ipakita katapatan ng ating Panginoon Jesucristo sa iyong buhay. O gawin ang bawat gawain, brother. No? Para maipakita ang katapatan ng ating Panginoon Jesucristo. Tandaan natin ang Diyos ay naluluwalhati sa isang manggagawang tapat at may integridad. Ang sipag ay hindi lamang magandang ugali, mga kapatid, kundi ito rin po ay bunga ng pusong binago ng Ebanghelyo. Kaya gawin ang lahat ng iyong trabaho ang buong puso para sa Panginoon. Ikalawa, hindi ko nahabaan pa dyan, protect
the testimony of the gospel. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon na ang inyo pong buhay, ang ating buhay, ay isang buhay na patotoo. Ang mga hindi mananampalataya ay lagi po nagmamasid sa ating mga buhay. Kaya po, ang panawagan sa atin ng salita ng Diyos, tayo po ay maging responsable. Una, sa inyong pamilya, sa trabaho, sa hanap buhay, sa mga obligasyon. At higit sa lahat, tandaan po natin ito. Let me your ears. Huwag maging pabigat kung kaya mo namang maging pagpapala. Uulitin ko po. Huwag maging pabigat kung kaya mo naman maging pagpapala. Sa pamamagitan po ng isang disiplinado at marangal na buhay, mga kapatid, na ipapakita po natin ang kagandahan ng Ebanghelyo. Kaya po, isang mabuting patotoo ay nagbubukas po ng pintuan upang ang iba na hindi pa nakakilala sa Panginoon ay makakilala sa pamamagitan ng magandang patotoo ng iyong buhay. Ano po ba ang mas gusto natin? Naging channel of blessing at channel of transformation tayo o channel of destruction? Tapos sasabihin natin, believer ako. No? Hello. Hindi po mangyayari yun. Kung hindi natin tunay na, na isa sa pamuhay ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Tandaan po natin sa next slide natin. God calls believers to diligently work and live honorably so that Christ may be glorified through their testimony before an unbelieving world. Kaya po ang paggawa, mga kapatid, ay hindi lamang po paraan upang matugunan ang ating pangangailangan, kundi ito rin po ay bahagi ng ating pagsamba sa Diyos. Ang isang Kristiyanong masipag po, responsable at may integridad at nagpapakita ng kapangyarihan ng Ebanghelyo, sa kanyang pang-araw-araw na buhay. At ang layunin po ng katapatan ay hindi upang purihin tayo ng mga tao, kundi upang makita nila ang kagandahan ng karakter ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng ating buhay. At habang ginagawa natin ang mga tungkulin ng buong puso, tungkulin na iniatang ng Diyos sa atin, nagiging mabuting patotoo tayo sa mga hindi pa nakakilala o sa mga hindi pa mananampalataya. Kaya tandaan po natin ang ating trabaho, pamilya at araw-araw na pamumuhay ay may lugar kung saan dapat makita ang ang liwanag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tandaan, ang bawat mananampalataya ay tinatawag na magtrabaho hindi lamang po para mabuhay, kundi para malawalhati ang ating Diyos na buhay. Kaya mga kapatid sa Panginoon, matapos po nating makita ang dalawang utos po ni Apostol Pablo na ang mamuhay ng tahimik at responsable at magtrabaho ng may kasipagan at katapatan, maliwanag na ang kabanalan po ay hindi lamang ay kita sa loob ng church o sa loob ng iglesia, kundi sa pang-araw-araw po na pamumuhay. Kaya po ang Ebanghelyo ay may kapangyarihan po na baguhin hindi lamang ang ating puso, kundi pati ang ating ugali o karakter, pananaw sa trabaho at pakikitungo sa ating kapwa. At ang isang buhay na binago ng ating Panginoong Jesucristo, tayo yun, ay nagiging buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian nawa sa Kanya sa bawat ordinaryong gawain. Kaya before I end this message, mga kapatid,
Dito po sa unang Thessalonica, chapter 4, 11 to 12. Ito po ay malinaw na nagtuturo ng tunay na kabanalan ay hindi lamang po makikita sa ating pagsamba, kundi sa ating araw-araw na pamumuhay. Tinatawag po tayo ng ating Panginoon, mga kapatid, na mamuhay ng mapayapa, maging responsable sa ating tungkulin, at magtrabaho ng may sipag at katapatan. Na kung saan sa isang mundo na puno ng kaguluhan, katamaran, at kawalan ng pananagutan, ang buhay po ng isang Kristiyano ay dapat maging kakaiba. Ang ating katahimikan ay dapat magpakita ng kapayapaan ng ating Panginoong Kristo. Ang ating kasipagan ay dapat magpakita ng ating katapatan sa Panginoon. At ang ating integridad ay dapat magpakita ng kapangyarihan ng ating ebanghelyo o ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Tandaan po natin, hindi tayo tinawag upang maging pabigat sa iba, kundi upang maging pagpapala sa iba. Hindi tayo tinawag upang hanapin ang sarili nating karangalan, kundi upang itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng ating mga buhay. At tandaan po natin, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ang perpektong halimbawa ng tahimik na katapatan, ganap na pagsunod, at marangal na paggawa. Sa kanya pong buhay, ipinakita niya ang lubos na pagkapasakop sa kalooban ng kanyang Ama. At sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ay tinubos niya tayo upang mamuhay, hindi para sa ating sarili, kundi po para sa Kanya. At dahil sa Kanyang biyaya, may kapayapaan o kapangyarihan tayo mamuhay ng may kapayapaan, kasipagan at katapatan sa Diyos. At sa bawat tungkuling ipinagkaloob at ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya habang inihintay natin ang Kanyang muling pagbalik, tulad ng mga early believers sa Thessalonica na naghihintay ng muling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo, naway matagpuan po tayo ng ating Panginoon na tapat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay upang ikaw at ako, sa lahat ng ating ginagawa, ay si Kristo lamang ang nakapurihan at naluluwalhati at napaparangalan. Kaya po, mga kapatid, as we wait patiently sa muling pagparito ng ating pong Panginoon, naway tayo po ay maging masipag, maging tapat, na nagpapatuloy habang tayo ay naghihintay sa muling pagbalik ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mensahe. Tulungan mo po kami ng Espiritu kung paano po namin ito may apply, magamit sa aming pong buhay pananampalataya. Kung kami man po ay nakikitaan mo, Lord, na pamalian sa aming mga buhay habang kami naghihintay sa muli mong pagparito sa aming pong paglilingkod. Lord, itama mo po yung aming pong mga buhay. Correct niyo po kami, Lord. I-guide niyo po kami. Na kung saan, higit sa lahat, ituruan kami, Lord, na mas maging pag-ibayuhin ng kasipagan sa paglilingkod sa iyo, maging tapat, Panginoon. Ang buhay ng bawat isa ay maging daluyan ng pagpapala at pagbabago. Salamat po, Lord. Pagpalain mo yung mga salita at naway ito po'y maging malaking pagkapala sa buhay ng bawat isa. Salamat po. Pinagpuri ka namin, sinasamba ka namin, tinatapin ka namin. Ito po ang aming panalangin sa mga Jesus. Amen.